Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father Vic. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon sa mga pantas. Sa lumang katawagan, ito yung tinatawag nating Three Kings. Pero dahil gusto nating maging faithful sa kung ano yung nasa gospel, sinasabi natin na ito ay kapistahan ng pagpapakita sa mga pantas. Wala namang sinasabi sa Biblia na sa mga hari. Kaya kung ang sinasabi sa Biblia ay mga pantas, iyon ang mas gagamitin natin. Kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon sa mga pantas. At sanay din tayo na kapag sinabing hari o pantas, tatlo. Kaya kung papansinin natin dito sa ating eksena, tatlo ang pantas. Pero kung magiging faithful din tayo sa gospel, hindi naman sinasabi na tatlo, pwedeng apat o higit pa. Pero mahalaga ba yon? Sa pagdiriwang ng kapistahan, ang mas mahalaga ay yung sinasabing pagpapakita ng Panginoon sa mga pantas. Matagal silang nagsaliksik, matagal silang naghanap. Sila ay mga pantas, ibig sabihin marurunong, matatalino, magagaling, eksperto. Kaya ginamit nila yung kanilang karunungan para hanapin yung kung ano ang sinasabi sa kanilang napag-aralan. Expert ang mga pantas na ito sa pag-aaral tungkol sa kalawakan, sa bituin, sa tala, sa buwan. Kaya naman ang sinasabi dito na hinahanap nilang tanda ay yung tala, yung Star of Bethlehem. At ayon sa kanilang pag-aaral, kapag lumitaw ang tala doon sa lugar na tinatawag na Bethlehem, ituturo ng tala na yon kung saan ipinanganak ang tagapagligtas. Kaya talagang sinikap nitong mga pantas na ito na pag-aralang mabuti, siguraduhin, totoo ba, tama ba yung sinasabi ng ating pag-aaral. At nung ma-verify na totoo, doon nga sa Bethlehem ng Judea, isinilang ang tagapagligtas, iniwan nila ang kanilang sari-sariling buhay, naglakbay para hanapin yung itinuturo na sanggol ng tala na iyon sa Bethlehem. Sa kanilang pag-aaral, itong sanggol na ito ang magiging tagapagligtas, hari ng mga hari. Kaya iniwan nila ang lahat para hanapin ang sanggol at pag nakita, ihandog ang kanilang mga daladalang regalo kung papaano nila kinikilala ang sanggol. Sumamba doon, magpatira pa at magbago ng daan. Mahalaga ang itinuturo nitong kapistahan na ito ng pagpapakita ng Panginoon, sapagkat ang mga pantas ay may mga sinasabi sa buhay, mayaman, marunong, may kapangyarihan. Pero mukhang sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa sila masaya. Meron pa silang hinahanap. Sa kabila ng kanilang karunungan, kapangyarihan, kayamanan, katayuan sa buhay, para bang hindi pa sila kontento, hindi pa sila masaya. Hinahanap nila ang kahulugan ng buhay, ang kung ano ba talaga ang makapupuno sa kakulangan na kanilang nararamdaman. Ano ba talaga ang makapagpapasaya sa kanilang pakiramdam. Kaya gano'n na lamang ang kagustuhan nitong mga pantas na maghanap. At sa kanilang paghahanap, ayon sa kanilang research, pumunta sila doon
sa Judea at nagkortesikol sa hari, si Herodes. At nung malaman ni Herodes ang dahilan kung bakit sila nandoon, hindi nagpahalata si Herodes pero siya ay nagulat, nataranta, at ipinatawag niya yung kanyang mga expert. Totoo ba yung sinasabi nitong mga pantas na ito na doon sa Bethlehem ipinanganak ang magiging hari ng mga hari? At ang sabi ng mga expert ni Herodes, opo, tama po sila. Iyan po ang mababasa natin sa kasulatan. At hindi nagpahalata si Herodes at siya'y bumalik sa mga pantas at sinabi, sige, humayo kayo, hanapin ninyo ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, magbalik kayo sa akin upang ako rin ay makasamba sa kanya. Pero alam ni Herodes na sa kanyang sarili hindi totoo itong kanyang sinasabi, sapagkat habang sinasabi niya ito, nabubuo sa kanyang isipan ang masamang balak. Ipapapatay ko ang sanggol na yon. At naglakbay ang mga pantas at sabi ng Ebanghelyo, muli silang pinatnubayan ng tala na maliwanag. At pagdating nila doon sa kinaroroonan ng itinuturo ng tala, nakita nila doon ang sanggol na kahiga sa sabsaban kasama ng kanyang ina. At iyon ay sapat na para itong mga matataas, mararangal, may sinasabi sa lipunan na mga tao na ito ay magpatira pa at sumamba sa sanggol. Para sa kanila, itong sanggol na ito ang matagal na naming hinahanap. Ang sanggol na ito ang tagapagligtas, ang sang makapupuno sa kakulangan sa aming buhay. Sa pagkatagpo namin sa sanggol na ito, tunay na kami ay magkakaroon ng pagbabago ng buhay. Kaya matapos ihandog ang kanilang mga regalo kung papaano nila kinikilala ang sanggol, sabi ng Ebanghelyo, sinabihan sila ng anghel, mag-iba na kayo ng daan pauwi. Sa literal na pagkaunawa, ang sinasabi ng Diyos sa kanila, huwag na kayong bumalik kay Herodes. Ayon sa sinabi ni Herodes na kapag nakita ninyo ang sanggol, bumalik kayo sa akin. Hindi sa kanyang literal na pagkasabi, bumalik kayo sa dating daan. Ang ibig sabihin nito sa mas malalim na kahulugan, dahil nakita na ninyo si Jesus, baguhin na ninyo ang inyong buhay. Dahil natagpuan na ninyo si Jesus sa inyong buhay, talikuran na ninyo ang masamang pamumuhay. Kung dati madilim ang daan na inyong tinatahak, sa pagkatagpo at pagkakita ninyo kay Jesus, huwag na kayong dumaan sa madilim at hindi magandang daan na yan. Mag-iba na kayo ng daan. Sabi nga, magbago ng buhay. Kaya napaka-importante ang itinuturo nitong kapistahan na ito sa atin. Tapos na ang Pasko. Tapos na ang bagong taon. Ngayong linggo, kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Sa susunod na linggo,
pagbibinyag kay Jesus. Ang bilis. Tapos na. Back to normal. Ibig bang sabihin back to normal? Balik sa dating gawi? Balik sa kung saan nagkakasala? Balik sa dating hindi magandang gawain? Balik sa dating masamang pamumuhay? Sayang naman ang Pasko. Sayang naman yung simbang gabi. Sinikap nating kompletuhin, nagsakripisyo, nagnilay, nagdasal. Dumaan ang Pasko, maraming naging get-together, fellowship, party, reunion, pagsasama-sama. Ngayon, itatago na ulit ang mga Christmas decor. Bago itago ang mga Christmas decor, tanungin natin yung ating mga sarili. Nakita ko na nga ba talaga si Jesus sa aking buhay? Natagpuan ko na ba talaga si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas? Mahalaga po iyon para sa bagong taon na ito, meron tayong magiging malinaw na direksyon. Kung noon, bumagsak ako sa ganitong gawain at sa ganitong kasalanan, ngayon, hihingin ko ang tulong at biyaya ng Diyos na tahakin ko ang daan patungo sa Kanya. At nawa, ang daan na tatahakin ko ay yung daan patungo sa kaliwanagan. Daan patungo sa pagbabago ng buhay. Amen. Kung mahalaga sa atin si Jesus, kung mahalaga sa atin ang Diyos, bibigyan natin siya ng importansya sa ating buhay. At sa panghuli, pinansin ko yung mga sakristan na pumasok ng seminaryo. Bakit ngayon lang yan dinadala? Napansin niyo po ba yun? Nagsimula na tayo ng misa, wala pa sila dyan. Nag-entrance song na, wala pa sila dyan. Nandun na tayo sa part ng pagsisisi, kung saan sinasabi natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, doon pa lang sila pumapasok. Kanina pa sila nandun sa likod. Kung mahalaga sa atin si Jesus, gagawin natin ang kung ano ang mga bagay na dapat nating gagawin. Marami dumarating ng maaga sa misa. Salamat po. Marami nakikinig at nakikiisa sa ginagawa sa banal na misa. Salamat po. Yan ay malaking bagay para sa atin, sapagkat ipinapakita natin na sa pagdalo natin sa banal na misa, dadalo tayo ng mas maaga, darating tayo ng mas maaga, magdadamit tayo ng ayon sa pagdalo sa misa. Kaya yung tandaan yung 4, kayong 7. Hindi kayo papasok dyan kung kailan pumapasok na rin ang pari. Dapat nandyan na kayo 15 minutes before. Ang totoo naman, nandito na kayo sa likod 30 minutes before the Mass. Pero, mas maganda yata nandun sa likod nagkukwentuhan kaysa tahimik na uupo dyan at maghahanda sa misa. Amen? Kaya, ito yung kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon
may mahalaga itong itinuturo at ipinapaalaala sa atin. Amen.